Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon sa panibagong umaga na pinagkaloob po sa atin para tayo ay magpuri sa Panginoon, pasalamat sa Diyos at pagpala ng kanyang mga salita. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ito. Patuloy po tayo na magamit ng Panginoon at patuloy na mabigyan ng pagkakataon na siya ay unahin sa oras na ito. Hallelujah. Awit po muna tayo ng isang awitin. Kaibutin mo, Panginoon. Kaibutin niyo, Panginoon, dakila kayo sa buhay ko, sa labis ng pag-ibig niyo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay inyong pinatawad at binigyan niyo pa ng tinig. Tinuruan niyong umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang sinasambit. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa inyo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa inyo lamang iaalay, Jesus.
Sa inyo lamang, Panginoon, ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila, O Diyos, dahil kayo lamang, Panginoon, nararapat na magpagap ng lahat ng ito. Salamat po sa inyo muli ang pagsama ng Banal na Espiritu ay maranasan namin. Patuloy na sa lahat ng gagawin namin ngayon, O Diyos, naway kalugdan niyo po kami, kaluguran niyo po ang lahat kami, Panginoon. Maging kalugod-lugod, Panginoon, ang lahat ng gagawin po namin sa inyong harapan. Maging mabuong samyo ang aming pagsamba sa inyo, O Diyos. Hindi masayang lahat ng bagay na ito. Salamat po sa inyo, Panginoon. Patuloy na kayo lang ang aming itataas. Pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Pag-ihin ng Panginoon. Muling magandang umaga po sa bawat isa. Salamat sa Diyos. Itong nakaraan lang ay natapos na din po ang DFC Taiwan Camp 2025. Salamat sa Diyos. Nagsimula po ito ng officially February 28 pero natapos ng January 28 tapos natapos ng January 31. Nandun na po kami sa camp 27 pa lang ng gabi. 26 pa lang ng gabi ay nandun na kami sa campsite. Doon na kami natulog. Nung 28 ng umaga ay nagdatingan na rin yung ating mga kasama na kapatiran na makakaagapay sa pagtulong. At hanggang 28 doon na po nagdagsaan ng mga tao. At salamat sa Panginoon. Napakaganda ng ginawa ng Diyos. Papasalamat po tayo sa bawat isa. Maraming salamat po sa pakikiisa sa panalangin at sa mga tulong na inyong binabahagi para po sa gawain ng Panginoon. Talagang napakalaking tulong na ito, no? At talagang naramdaman po natin yung pag-agapay ng bawat isa. Kapasalamat din po ako muli sa mga missionaries na ginamit ng Panginoon sa lugar ng iyon. At patuloy na pagpalain po sila ng Panginoon dahil napakalaking naagapayan po na nakatulong po sila ng napakalaki, lalo na higit sa kitchen, sa pagkain at sa pagpapala sa mga kapatid sa Panginoon ng mga mensahe. Totoo, talagang makita niyo po sa mga kapatiran na sila ay napagpala ng lubos. Pasalamat din po tayo sa Galilee Mission Center. Napakatinding pabor ang ginawa ng Panginoon. Pinamalas niya para sa mga OFW dito sa Taiwan. Nung nakaraan, kung napansin niyo po, ako po yung nag-video pinakita ko po yung ginawa nilang shed para sa camp na iyon. Dapat po talaga dun muna kami sa may Noah's Ark na maganda at malaking lugar na gawain. Pero simula nung kami dumating dito sa Taiwan ay napakaraming dumating na paglilindol dun sa bandang south. Ngayon po kasi ay nasa north ako sa DFC Sinfong. Napakadaming paglilindol. Dahil sa mga lindol na iyon, yung ceiling, ilang mga ceiling sa mismong Noah's Ark na church ay bumagsak. Meron pang gumamit ng camp bago kami dumating. At sinubukan ng remedyohan, kaso nga lang, nagsunod-sunod pa rin yung lindol. Kaya nasira pa rin bumagsak pa rin yung mga ceiling. At for safety, hindi na kami doon dumaos ng gawain sa Noah's Ark. At imagine niyo po yung mga kapatid, talagang alam ng Panginoon yung mga mangyayari. Alam ng Panginoon yung mangyayari sa hinaharap. Kaya hinanda niya na agad yung shed na bagong shed na ginawa para mapagtausan po ng gawain. Kaya lahat ng gawain po doon na natin ginawa, no, kahit sa panahon ay malamig, sobrang lamig dahil open, pero salamat sa Panginoon dahil kahit ganoon malamig at sa tanghali ay mainit, naramdaman pa rin namin ang pagkilos ng Panginoon at talagang napakatindi ng ginawa ng Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon. Papasalamat din po ako sa ating mga pastor na ating
mga camp directors talagang masinsinang at talagang pinagbutihan ang paglilingkod, no? At para ma-organize ang buong camp. Kaya salamat sa Panginoon. Magbabanggit lang po ako ng ilang verse, no? Para bilang encouragement sa bawat isa. No? Hindi po ako gaano magpapakatagal dahil gusto ko rin po magpasalamat lang talaga para sa bawat isa. Pero sa Aklat ng Santiago chapter 1, Santiago chapter 1 verse 2 to 4, babasahin ko po sa English at pwede nyo pong basahin sa inyong kanya-kanyang mga talata, sa kanya-kanyang version. Santiago chapter 1 verse 2 to 4, sabi po dito, "My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing." Ngayon, natural sa ating mga Kristiyano ang dumaan sa napakadaming pagsubok. It is supposed to happen. Sa isang term, it is inevitable. Hindi maiiwasan. Hindi talaga maiiwasan yung pagdating ng mga pagsubok. Ngayon, pag ang isang Kristiyano ay dumaan sa pagsubok o dadaan pa lang sa pagsubok, the natural response of this human nature ay matakot, kabahan, at isipin na, and magkakaroon pa nga po yun minsan ng puwang na parang matatalo Isipin natin na baka hindi ko kayanin, baka mabigulang ako. And it's all natural. Pero tandaan natin, we are not living by the convictions of the flesh. Tandaan po natin yan. Hindi na tayo namumuhay ayon sa nais ng laman. We are walking and living by the Spirit. So everything that the flesh suggests ay hindi dapat nating pakinggan. Kundi ang dapat nating pakinggan at ipamuhay ay yung udyok ng banal na Espiritu. Balik tayo dun sa James chapter 1 verse 2. Sabi dito, "My brethren, count it all joy when you fall into various trials." Anong pong ibig sabihin nun? Na sa ibang salin, consider it pure joy. Kapag ikaw ay dumadaan sa matitinding pagsubok. Iba't iba, various pa nga po ito So meaning, various intensity. Minsan ay simple lang na pagsubok. Minsan ay medyo mahirap. Minsan naman ay sobrang hirap. Count it all joy when you fall into various trials. Sa iba't ibang uri ng pagsubok. Sabi ni Santiago dito, count it all joy. Magalak. Maging kagalakan. Taliwas dun sa natural response of the flesh na takot. Takot, kaba. And it is all natural. Pero sabi ni Santiago dito, sabi ng salita ng Diyos, count it all joy. Maging kagalakan sa atin kapag tayo ay dumadanas ng iba't ibang pagsubok. At sa isang banda, parang titignan natin na para ba akong nababaliw ata nung tagpong ito. Pag ako'y papasok sa pagsubok, imbes na ako'y matakot, ako'y nakangiti. Ako'y galak na galak. But it proves that you are a Christian kapag ginagawa natin yung bagay na ito. Ngayon, count it all joy. So tuwing papasok tayo sa pagsubok, tuwing dadanas tayo ng pagsubok o dumadanas ng pagsubok, maging kagalakan sa atin ito. Kasi simula na tayo ay pumasok sa pagsubok na may kagalakan, meron po itong mararanasang, o meron tayong matatanggap na resulta. At kung titignan natin at alalahanan natin mga kapatid, siguro merong panahon na tayo ay pumasok sa pagsubok na hindi tayo galak na galak. At kahit nasa loob tayo ng pagsubok ay hindi tayo galak na galak. Siguro may panahon na akala natin nagtagumpay tayo pero hindi talaga. Itong verse na binabanggit po natin ngayon ay kasama dun sa verse na atin pong namensahe ng Panginoon nung last day.
At tungkol ito sa pinamagatan po nating trial by fire, o kaya furnace of affliction, sabi sa Isaiah. Ngayon, pag nasa loob po tayo ng pagsubok, para tayong nasa loob ng apoy, no? Kung saan nire-refine ang silver o kaya ang gold. No? At mahirap po yung loob nun. When you are inside trial, it's very hard, very painful, no? Very heavy. Lahat na ng maisip mo na hirap ay mararanasan sa loob ng apoy, dahil kung ilalagay natin ang ating sarili sa loob ng apoy, literal na apoy, masakit po talaga at masusunog tayo. And it's like that inside of a trial. Ganun po yung nararanasan natin kapag tayo nasa loob ng pagsubok, para kang nasa loob ng apoy. Masakit, no? Matindi, mabigat, no? Matinding pakikipagbaka, no? At hindi madali. No? Pero sa loob ng apoy, kapag ikaw ay kapag ang isang silver ay nasa loob ng apoy, no? Nire-refine ito ng apoy. Meaning, inaalis yung lahat ng mga impurities. Ano ba yung mga impurities na yun? Pwede yung maging kasalanan. At pag sinabing impurities, unang maisip doon ay yung kasalanan. And it is true. Pag ikaw ay nasa loob ng apoy, ay inaalis ng Panginoon ang lahat ng hindi nararapat sa atin. Kasama na doon ang kasalanan. He refines us every day from glory to glory. Pero isa pa sa mga nire-refine ng Panginoon ay ugali. Character. Ngayon, when you enter into the trials of fire, na hindi nagagalak, you may pass through the trial without even a change in character. Pwede kang pumasok sa pagsubok na iyon na wala man lang naging pagbabago sa iyong karakter. Kaya may kahalagahan, no? Yung pagpasok sa pagsubok, pagdanas ng pagsubok ng nagagalak. No? Dahil alam natin na merong resultang mararanasan. No? You know that there will be result, no? To have when you experience or inside the fire or after the trial of fire. Isa sa mga dahilan bakit sinasabi ni Santiago dito na magalak kapag dumadanas ng pagsubok ay dahil makaproduce ito ng resulta. Isa pa, mga kapatid, yung mga pagsubok, ito kasi yung kaisipan natin pagsubok. Yan, yung pagkakataon para pabagsakin ako ng kaaway, yung pagkakataon para ako ay matalo, ako ay ma-destroy. No. Trials are not meant to defeat or discourage us. Yung mga pagsubok, hindi yan hinayaan ng Panginoon na madaanan natin para tayo ay sirain, wasakin, o ma-discourage. Mga pagsubok na ito ay hindi para tayo ay talunin. Tandaan po natin, mga kapatid, kaya sa tuwing dadanas tayo ng pagsubok, hindi yan, huwag natin isipin na ito ay pagkakataon para tayo ay talunin ng dyablo. Pagkakataon para pabagsakin ng mundo. No. It is not for us. Trials are not for us to be defeated or discouraged. Amen. Balik tayo dito sa ating verse. Verse 3, knowing that the testing of your faith produces patience. Yung pagsubok ng ating pananampalataya ay nagre-resulta sa pagkakaroon ng patience. Sa verse 4, sabi dito, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Ano pong ibig sabihin ng let patience have its perfect work? So when you're inside the trial, kapag ikaw ay nasa loob ng pagsubok, nagpo-produce ito ng patience. Actually nga, yung original Greek, ang ibig sabihin, kung hindi ako nagkakamali, yung original Greek word po ng patience, dyan ay hupomone. Nang ibig sabihin ay endurance. Steadfast endurance. Consistent endurance. Meaning, kahit ikaw ay
sinusuntok ng iyong kaaway, nananatili ka doon. No? Ini-injure yung sakit, yung suntok ng kaaway. At hindi ka bumabagsak. Patuloy ang pagsuntok ng kaaway, pero ikaw ay nananatiling nakatayo. No? Enduring, steadfast endurance. So meaning, sabi dito, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. When you're inside various trials, no, talagang didikdikin ka ng didikdikin at masakit po yan. No? Pero manatili lang. No? Endure by the help of the Holy Spirit. Talaga namang sa tulong ng Banal na Espiritu, sa loob ng pagsubok tayo ay makakatagal. No? Endure the trials. Endure the affliction. And habang tayo ay nasa loob, no, patiently, no, enduring. Isa pa sa ibig sabihin ng hupomone ay perseverance. No? Pag sinabi natin perseverance, tuloy-tuloy lang. No? Hindi ka humihinto sa isang bagay. For example, ikaw ay aakyat sa hagdan. No? At sobrang taas na, pagod ka na, pero you persevere, you continue to go up the stairs. Ngayon, let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Pag tayo ay nakakatagal, no, bago matapos yung apoy na iyon, pag tayo ay nag-i-endure, no, it produces something. No? Nagproproduce ito ng mabubuting bagay sa atin. Number 1, naaalis yung impurities. No? Number 2, nadadagdagan yung ating tatag sa pananampalataya. No? Mga kapatid, kung gusto nating matutong tumagal, no? If you want to be, you want to master patience, we must be patient. Kung gusto natin ma-master ang endurance, kailangan dumaan tayo sa enduring times. No? To master endurance, you must endure. Kung gusto natin ma-master ang long suffering, kailangan natin mag-suffer. Kung gusto nating ma-master ang perseverance, kailangan natin mag-persevere. Saka natin matututunan yung mga bagay na iyon kapag tayo ay nakaka-experience ng mga hardships. Amen? Kabalik tayo dito sa ating verse. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Sa isang banda, kung tutuusin, ang literal na apoy ay talagang tumutupok. Pag tayo ay nagtapon ng mga bagay na iyon, na bagay dun sa apoy, ay nasusunog. Nung isang araw din sa camp, ay nagsindi tayo ng bonfire at maraming mga campers na tapon ng kahoy o kaya ng papel, ng plastic para lang tumuloy-tuloy yung apoy, at tuloy-tuloy nga rin ang apoy dahil marami siyang nakakain. No? Akala natin minsan tayo ay papasok sa pagsubok na nag-aapoy ay mauubos tayo. Kaya ay masisira tayo, di-destroy tayo. Pero kapag tayo ay pumapasok sa pagsubok, nakasama ang Panginoon, He purifies us, He refines us, inaalis niya. Ang tinutupok niya ay yung lahat ng hindi karapat-dapat sa atin. Ano ibig sabihin nun? Yung mga kasalanan, yung mga hindi karapat-dapat na karakter, yun ang tinutupok ng Panginoon. At habang tinutupok yun ng Panginoon, habang inaalis yun ng Panginoon, it produces good fruit. Kaya mga kapatid, katulad ng sinabi ni Santiago dito, sa verse 2, "My brethren, count it all joy when you fall into various trials." Magalak tayo, mga kapatid. Pag ito ay na-master natin, yung sa tuwing dadaan tayo sa pagsubok ay magagalak tayo, lagi tayo magtatagumpay. If our mindset is joy when we face various trials, hindi po tayo babagsak. Hindi tayo matatalo ng kung sino man. Kundi mananatili tayong matatag at mas lalo pang tatatag ng tatatag. Ang isang gold ingot, yung pag may nain po kasi, pag hinukay na yung ginto, ang tawag pa po doon gold nugget. Minsan iinitin lang yan para
para ma-melt ng onte at maging gold ingot, isang bar ng gold. Pero meron pa rin yung impurities. No, yung gold ingot, hindi po yan madaling gamitin. No, mahirap yang gamitin dahil meron pang mga impurities at hindi ganong katibay. No, pero yung gold ingot, refined gold, no, na wala ng mga impurities, yun lang yung ginagamit ng mga jewelry owners. Yun lang yung ginagamit ng mga gumagawa ng alahas. Yung refined gold. Para maging para maging magandang alahas. Ngayon mga kapatid, mas lalo tayong magagamit ng Panginoon kapag tayo ay patuloy na nire-refine. Kung mananatili tayo sa kung mananatili sa atin ang mga impurities na ito, hindi tayo basta-basta magagamit ng Panginoon. No? Kung mananatili sa ating mga impurities na ito, malaki ang tsansa pa rin na masira. No? So we need to be always in the fire. No? At napatuloy tayong linisin ng Panginoon at patuloy niyang magamit tayo sa kanyang nais. At pag ginamit tayo ng Panginoon, it is not ugly. Hindi yan pangit pag ginagamit tayo ng Panginoon. Nagamitin tayo ng Panginoon, hulmahin tayo sa isang magandang bagay. At yung magandang bagay na yun ay yung makita yung wangis niya sa atin. Kaya mga kapatid, our perspective must be this. Inside or outside the trials, no? Bago pa man pumasok, count it all joy. Amen? Tayo po yung manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat po sa inyong salita na nagpapaalala at nagpapalakas po sa amin. Marahil lang aming mga kapatid na nanonood ngayon at manonood mamaya ay dumadanas ng pagsubok. Nawa kami ay habang sa loob ng pagsubok na ito ay kami mag-alak dahil alam namin na magbubunga ito ng mabubuting bagay, Panginoon. At kayo, O Diyos na aming Panginoon, kahit sa loob ng pagsubok ay hindi nyo kami iniiwan. Sinasamahan nyo kami, pinapatatag nyo kami, pinapalakas nyo kami. Kaya maraming salamat po. Panginoon, ang pagpapala po ninyo ang sumagana sa bawat isang nakikinig ngayon, mamaya sa iba't ibang oras. Habang sila nakikinig, Panginoon, sumagana ang pagkilos po ng inyong Santong Espiritu. Maranasan namin ang pagpapalakas ng Holy Spirit. Nang sa ganoon, sa mga susunod na tagpo ng mga pagsubok o habang kami dumadanas sa pagsubok ngayon, makaranas kami ng katatagan sa pananampalataya. Mas maging matatag kami, Panginoon, na makatagal kami sa loob ng mabibigat na pagsubok. At lumabas kami ng matagumpay, refined by fire. Salamat po sa inyo, aming Ama. Binupuri po namin kayo, pinasasalamatan dahil sa inyo lamang, Panginoon, at kayo lamang ang karapat dapat na tumanggap ng lahat ng papuri at salamat. Pagpapala po ang sumabawat isa, saan man sila naroon, Panginoon, kayong patuloy na sumama sa kanila, kayong patuloy na mag-ingat sa kanila, sa mga nagtatrabaho at magtatrabaho at sa iba't ibang mga kabalahan. Samahan niyo po kami at ingatan. Salamat po sa inyo, aming Ama, sa inyo lamang ang lahat ng papuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. God bless po sa bawat isa. Saan man po kayo mawaroon. Muli, maraming salamat po sa mga panalangin at sa mga tulong na inyong pinagkaloob. Talagang nagamit po ito ng lubos ng Panginoon at may kita niya po yung lahat ng gawain sa camp. May kita niya po dun sa DFC Taiwan page. At may kita niya po na talagang kumilos ang Panginoon. Kaya muli, God bless po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. To God be all the glory. God bless po.